Good morning, everybody. Papunta akong Cotabato City ngayon. Kita niyo naman naka damit na. Tapos ready na yung bag ko. Ayan. Pero, yun nga. Gusto ko lang sabihin na happy ako and excited. Kasi nga, my gift to myself will be arriving soon. So, darating na yung regalo ko para sa sarili ko. Ganito na ngayon. Ikaw na yung magre-regalo sa sarili mo. Hindi kasi siya dumating nung birthday celebration ko. So, nahuli siya. Dahil itong regalong to para sa sarili ko ay parang ano na rin, reward na syempre sa sobrang pagod, sa dami ng schedule, sa dami ng bookings, eto na yung resulta. No, ito na yung mga tinabi-tabi ko, nagtatabi ako para of course sa sarili ko din. Anyway, excited ako kasi darating na siya. And sige, sabihin ko lang kapag dumating na talaga. But before anything else, gusto ko lang makipagtsikahan. Kanina, actually kagabi pa, nakakita ako ng mga feeds like issues ba? Issues nag-start actually kay Yana, yung rider, 'di ba? Na babae na napanood naman nating lahat. So, no-comment tayo doon kasi wala naman hindi naman tayo makaka-relate doon kasi nasa industry ako nasa event industry. Here comes another issue kay Elias JTV. Si Elias, malapit lang naman si Elias dito sa amin, taga Magpet lang siya. And kami, we are from Sultan Kudarat. Galing ako dito sa Sultan Kudarat sa nasa mga 2 hours and a half, ganun lang yung travel. And si Elias, nakasabay ko na yan siya once, no, sa stage during Tiboli Festival, if I'm not mistaken. So, nakita ko na kung paano siya mag-perform, nakasama ko na rin ang Kalumad Band. Actually, sa loob talaga ng van meron akong video na in-interview ko sila kung saan nagsimula yung banda. Pero nasa kabilang kotse si Elias that time. Ngayon, meron siyang issue na naman about this cancellation of event. Actually, wala naman talaga tayong say dyan kasi hindi natin alam kung ano talaga yung whole story. Maliban sa mga nakikita natin, napapanood natin sa video, nakikita natin na na-upload sa Facebook, at saka mga comments mula nga dun sa issue niya sa Bohol. Sa amin, na mga vloggers, at the same, content creators, performers, double kasi itong nangyayari sa amin. I perform and at the same time, we record, nado-document lahat. So, na-upload namin kung ano yung mga nangyayari. So, nagiging double siya. Hitting two birds using one stone na nangyayari. And eto sa kanya ngayon, parang, positive or negative publicity. Publicity pa rin yun. So, kung hindi man siya kikita yung mga nagpo-post ng mga videos niya, yung mga news na yun, magiging mas uugong pa yung pangalan niya. Parang ganun. Publicity pa rin siya. Yun nga lang, negative. Anyway, so going back, just like what I'm telling, hindi ko naman alam kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Pero, of course, as a performer, local performer, magkakasama lang din naman kami. Ako, ang masisay ko lang talaga, pagdating sa mga ganyang issues, yung mga cancellation, conflicts, yan kasi yung big no talaga sana sa amin. Big no talaga. Yan yung pinakaunang dapat kong iwasan na maging problema. As a performer, kasi talagang napakasakit sa ulo at napakahirap po talaga niyan. Okay? Especially sa schedules na meron sila kasi nga malalayo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na sa totoo lamang po talaga sa isang araw as a host ng kasal, host ng binyag, host ng birthday, host ng socials, host ng anniversaries, lahat na, hinost ko na. Host ng patay, naka-host na ako sa patay, isa lang. Because this person is close to me. So, naka-host ako sa patay, pero isang beses lang. The rest, bilang isang host, sa isang araw, 2 lang kasi talaga ang kaya ko. And yung 2 yan yung mga areas na malapit lamang po dito sa akin. For example, yung mga 1 hour or 2 hours travel, yung kaya kong ibiyahe. Kaya sa mga kliyente na patuloy pa rin na nagpipilit, like, ma'am, baka bakante pa, ganito, ganyan, hindi na talaga pwede. Oo. Hindi ko lang siya ma-share dito sa inyo. Alam mo yun, problema siya, pero good problem pa rin kasi blessings Imagine, sa isang araw, halos araw-araw kami lumalabas na tigda 2. At sa isang araw yan, sa inquiry,
Hindi lang yan 5, hindi lang 6, hindi lang 7. At if ever kung may mag-cancel man, may waiting kasi yan. No, may waiting. So, balik tayo dun sa dalawang event. Sa dalawang event kasi na yan, kinukonsider ko yung lugar na kaya kong ibiyahe, na kaya kong ibigay pa rin yung performance, na kaya kong hindi ma-disappoint yung audience, na hindi ma-disappoint yung kliyente. Yan talaga yung goal, no? Bahala na anong mangyari. For example, morning, Tacurong City. Oh, mag-start ako niyan, arrival, 10. Tapos matatapos ang performance ko ng 2:30. Babiyahe ako ng alas 3 hanggang makaabot ako ng venue, sabihin natin 4:30, Jensan. O, magpo-perform ako ng 5, matatapos ako ng 9 or 8, depende sa flow ng program. Pwede yun. Kayang-kaya yun. Pagod, pero kaya. No? Yun yung normal ko na schedule. Example, Marbel to Marbel. Marbel, nasa ganitong 5 linyas ka lang, tapos biglang nag-Verdant Lagoon ka, okay lang yun. Walang problema yun. Kayang-kaya, solid yung 2 events. Tacurong City, nag-Esperanza, Tacurong City, tapos naglang or nagkabakan, kaya namin yon. Or from Pikit, ito na yung mga example namin. From Pikit, North Cotabato, nag-Esperanza, pwede. Kaya ko yon. Kasi may mapa naman makikita ko naman. May mga event na isa lang din ang kinukuha ko sa isang araw. For example, Davao City. Yan. Pag Davao City kasi, kaya medyo may kalakihan yung DP namin. Parang nasa 5,000 ata to reserve the date. Kasi si Davao City, 4 hours from Tacurong. So, dun pa lang yung papunta ko. Siyempre, pagdating ko dun, medyo medyo lag pa ang team. Medyo masusuka ka pa, diba? Kasi long travel, ganon. Isiset mo pa yung sarili mo. So, hindi ako pwedeng kumuha ng morning event. Yes. Siya lang talaga yung ipabiyahe. Davao City, Cotabato City, Midsayap, yan yung mga areas na malalayo na hindi talaga. Yung Awang, Barira, Maguindanao, yan. Tapos meron pa Sarangani na resort. Ngayon, dati kapag dalawa yung event, tapos Sarangani, inaatrasan ko talaga yung isa. Pero ngayon, kinukonsider ko na kapag ang morning ay nasa Jensan or nasa Pulomolok, pwede akong mag-Sarangani ng gabi. Kayang-kaya yan. Or kapag yung Sarangani ko nasa alas 6 or alas 7 pa, kaya ko pang tirahin sa umaga. Ay, alam mo yun? Ewan ko lang, yun siguro din yung advantage. Kasi maliban sa I have my virtual assistant because I cannot answer all the inquiries. Ito 1 million followers pa lang ako. How much more yung ilang milyong followers na kung di talaga nila kayang basahin yan lahat. Kakatapos ko lang mag-reply, hindi ko nga na-replyan, then magbabiyahe na naman ako. So, yun yung sinasabi ko na yung advantage niya is ako mismo, maliban sa may VA, maliban sa may mga nagre-reply, nakikita ko siya. Sabi ko, ay, alanganin, masasakripisyo yung isa. Kasi guys, hindi din ako perfect performer. Maliban sa mga nakikita nyo magagandang videos, ang dami na rin nangyayari sa amin. Ang dami nang nangyari sa akin. And syempre, alam mo yon yung mga hindi na talaga maiwasan. Kaya nalulungkot ako na makakita ng video na grabe yung preparation, may mga nilutuan pa ng pagkain. Yes, na napakalaking bagay po yan sa amin na dadating ka sa isang lugar, i-welcome ka ng ganito. Grabe, sobrang sarap sa puso yan. Kaso, napakalungkot din kasi nga hindi talaga yan minsan magiging perfecto ang lahat. Kaya, ngayon, mas lalo kong pinagtutuunan ng pansin na kapag hindi ko kaya, wag na lang talaga. Isa lang talaga. Manila events or outside Luzon. 3 araw po yan ang kinakain. So, to tell you honestly, sa arrival, I mean sa pag-alis ko pa lang dito, sa Jensan Airport, hindi na ako kukuha ng booking yan. 3 araw masasakripisyo ko. Kaya mapapansin nyo, bakit mahal? Kasi 3 araw yung kakainin eh. Una, pag-alis. Pagdating ko, pangalawang araw, yun na yung final performance. And yung pangatlo, yung biyahe ko pa uwi. At saka, hindi ko pa talaga sinubukan na bumiyahe pa uwi ng umaga at mag-perform sa gabi. Sus ko Lord. Kung alam nyo lang, grabe, hindi ko na alam kung, I just don't know with those, performers na sanay. Pero siguro, I can say that myself is also sanay na rin. Alam mo yun, yung wala ka ng feelings at all, kasi
sanay ka eh. Wala ka ng pakiramdam. Pero, it's impossible. It's impossible. Kaya, 3 days pag Manila. Pag outside Mindanao, Visayas, Luzon, 3 araw. Alam yun ng mga kliyente ko. Alam yun ng mga kliyente ko nakabook. At 4 po kami. Kung hindi pa kayanin, pwede ko siyang i-cut down sa 3. Pero 4 po kaming members. Hindi lang po ako. May kasama po ako. Kaya naiintindihan ko kung bakit 10 yan sila, kung bakit 15 sila. Pero siguro 10 for a band or 15 is enough. And you have also to pay our transportation and accommodation. Kailangan nyo kaming sunduin kasi hindi kami familiar sa area. And with that, wala namang reklamo sa mga kliyente ko, lalo na yung Tagaytay ko nung nakaraan. Talagang minahal at winelcome kami ng aming couple doon, si Raisa and Paul. And yes, going back, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon, Host Cherry, na magkaroon din ng conflict? Yes! Yes, talaga. Meron na, ang dami ng lesson learned. Ito yung mga double booking, yung hindi ko makita. Lalo na nung una, yung iba yung technique na gamit ko. Hindi ko kasi makita na, ay may nakabook na palang isa, tinanggap ng page, tumanggap pa ako sa personal account ko. Kaya nga, lubos-lubos ang pagre-remind ko sa audience at sa mga nagpapabook na kung ano yung ginamit yung magpabook, yun na yun, hindi yung ipapasa pa sa ibang organizer, another message, hindi ka na namin mahahanap. So, doon na lahat. Yun kasi yung kadalasang nagiging rason. Sabi ko, oh my God, double booking. Tapos nafa-find out siya malapit na or on the day. May mga event na, alam mo yun, itong nakaraan, nagkasabay talaga guys, hindi na lang ako nag-share, pero I thank the Lord kasi natapos siya ng successful, pero buwis buhay yung travel ko. What happened was, akala namin, I don't know, ayoko nang ungkatin pa kasi nga natapos naman din, naging okay lang din naman. Yung morning event is bakante. Akala namin morning yung isa, yung Takurong. Tapos Jensen kami ng gabi. You know what? Pareha pala silang gabi. Paano ko ipo-perform? Paano ko hahatiin ang sarili ko na same time, 4 p.m. sa hapon, same time din sa isang event. And Takurong to Jensen is 2 hours. It's so impossible for me. Pero, yun nga, nasalba siya. Pero yung travel ko from Jensen to Takurong, grabe. Sobra. Hindi ko na gustong mangyari yun. Yung stress. Alam mo yun? Tapos pagdating ko parang, ano kayang reaction ng mga audience? Itong tagal nilang naghintay. Pero, dumating po talaga ako. Walang event na hindi ako dumating. Dumating po talaga ako. Kasi nga, yun yung iniisip ko eh. Imagine, nag-book sila. Tapos kung hindi ako makakapunta, in advance talaga, I will really tell you the truth or may mga problema. Kung pwede, ibabalik ko yung refund. Lalo na, ibabalik ko yung down payment. Pag ganun, yung ako yung problema. Pero pag kayo na walang bakante, ganun, at nagpalit kayo ng date, tapos pagbalik nyo sa akin, hindi na kami bakante, hindi na namin pwedeng i-refund yun. Pero pag ako ang nagkamali, i-refund ko po talaga. Kung minsan nga ako na maghahanap ng host, ako na rin yung magbabayad ng host para, less problem kasi ako nga yung naging dahilan. So, yun lang yung say ko. And with that, nagpapasalamat pa rin ako na kahit papano ngayon, wala pa naman, tsaka sana wala na mga ganong pagkakataon. And yun nga, the cancellation of events, ito yung big no para sa amin na mga suppliers. Masakit din yun, hindi lang sa amin na performer. Kasi sometimes, it's not about money na. No, it's about the happiness of the clients. Imagine, yung bride at saka groom, ang tagal nilang naghintay. Tapos, biglang declare ka in the morning, hindi ka pala pwede. Tapos kasi nag-conflict. Ang sakit-sakit talaga nun. Kaya, kung pwede lang, hindi ko na gusto maka-experience ng mga ganun. Though, hindi siya maiiwasan, pero kung pwede lang, iwasan talaga siya. And so with that, guys, I'm about to travel to Cotabato City pa. And see you all, Cotabateños, and the people of Cotabato City. See you all there. And God bless everyone. Patuloy lang po tayong manood kay Host Cherry.